Let us read John chapter 2, verses 13 to 23. Or 13 to 22. Hear the inspired, inerrant, infallible word of God. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal of your house will consume me." So the Jews said to him, "What sign do you show us for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. Mga kapatid, ito ang infallible word of God. Tayo ay manalangin. Our Heavenly Father, nasa inyo ang kapangyarihan at nasa inyo ang kalwalhatian. Kayo ang lumikha sa puso namin, kaya kayo ang mas nakakaalam paano ito luhod sa inyong harapan. In your wisdom, hindi pelikula, hindi anumang pagsasadula o hindi anumang dokumento o milagro ang pinagkaloob mo sa amin. In this epoch, ang pinagkaloob mo sa amin ay inyong salita, pinangaral faithfully and according to the Second Helvetic Confession of Faith, that the faithful preaching of the Word of God is the Word of God. May we receive it with humility, and we claim that there is power that you have invested in your Word. So Lord, help us to have the humility to receive this. Thank you, we ask these things in Jesus' name. Amen. Sa box office hit movie na The Odyssey ni Christopher Nolan, merong renewed interest ngayon sa Greek mythology at sa Greek literature. Well, ang Greek literature ay really interesting at intriguing. It is in fact considered the golden age of literature until today. They are being studied by almost all students in the world. Sobrang kahanga-hanga ang kanilang literature, na kahit ang sumakop sa kanila na Roman Empire, imbes na sila ang mag-adjust sa Rome, ang mga Romans ang nag-adjust sa kanilang mga sinakop. Dito naging famous yung phrase na the conquered became the conquerors. Because while they were subject to the powerful Roman Empire militarily, they were the ones who really taught the Romans with so many things about literature and even culture and way of life. Kaya ang mga Romans, sila ay nagkaroon ng mga versions or sariling versions ng Greek mythology. Kung si Zeus, na pinaka-Diyos ng mga Diyos, siya ang nagkaroon sila ng Jupiter, si Aphrodite naging Venus, si Poseidon naging Neptune, si Hades naging Pluto. At yung Odyssey ni Homer, meron silang Virgil, na ang pangalan ng gawa ni Virgil ay Aeneid. At ang bida hindi si Odyssey, si Ulysses. Pero alam nyo, kahit kinopya ito ng mga Romans, hindi nila talaga nahigitan ng glory ng Greek literature. Hanggang ngayon, nagmukha lang na copycat at malabnaw na version ng mga Greek mythology ang mga Roman versions na ito. Kaya even hanggang ngayon, very supreme ang Greek mythology over Roman mythology. Well, hindi ganito ang nangyari sa nabasa nating passage mula kay John.
Sinabi dito sa John chapter 2, may naunang templo na pinuntahan si Jesus at may binanggit siya na may paparating na bagong templo. Ngunit sa halip na maging isang copycat, ang bagong templong ito, sabi niya, ito ay mas magiging dakila at magiging glorious sapagkat ang dating templo ng mga Hudyo sa Jerusalem ay papalitan na ng bagong templo mismo mula sa langit at hindi gawa sa anumang bato, kundi gawa mismo ng banal na spirito, nagkatawang tao, ang Son of God mula sa langit. Kaya dito sa pinag-aaralan natin, makikita natin ngayon ang second sign of the seven signs dito sa Book of John. Sa chapters 2 hanggang 12, makikita natin dito yung Book of Signs. Bakit nga ba Book of Signs? Well, si John, nag-depart siya sa usual na style na ginagawa ng mga tatlong na unang gospel writers sa kanya. These gospel writers, Matthew, Mark, and Luke, so yung tinawag na synoptists, pare-pareho sila ng pagkukwento, pero si John nag-depart siya by telling the story of Jesus with one evangelistic purpose in mind. Gusto niya ma-point ang lahat ng mga bagay na ito sa pananampalataya kay Kristo. Very clear. Sa John 20 verses 30 to 31, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you may have eternal or life in His name. So therefore, ang mga signs na ito ay ibinigay sa atin para i-point tayo kay Christ. Kaya naman nung kinuwento niya, even yung mga miracles, the water turning to wine, ang ginamit niyang term ay hindi yung typical terms na ginagamit nila Matthew, Mark, Luke when they say or speak about the miracles. He speaks about dunamis, or they speak about the miracles as dunamis, acts of power, terata, to the point, para i-point yung power ng kingdom. Ganito ka makapangyarihan ang kaharian ng Diyos. But this time, John used the word semea or signs. Ibig sabihin, ang miracle, bagamat nagpapakita yun ng power ng Diyos, pero ang mas purpose ni John dito ay i-lead tayo sa pananampalataya. Katulad na nabasa na naman natin kanina, sabi niya doon, na what signs are you bringing to us? Bakit mo ginulo ang aming pagbebenta ng mga hayop dito sa temple? At sinabi niya na ang sign ay wala nang iba kundi yung katawan ko magbubuhay maguli after 3 days. At sinabi niya doon, nagtiwala at naniwala ang mga disciples nung naalala nila ito. Kaya naman mga kapatid, si Jesus dito sa Book of John pinapakilala, bakit nga ba nagkatawang tao siya? Sino siya? At yan yung sinasagot dito ni John. Kaya in-start natin yung new series natin, The Glory of Christ Revealed, His Newness. Yung pagiging bago niya. Sa water turning into wine, pinamagatan natin yon na the new creation. Dahil ang pinag-uusapan dito sa chapter 2 hanggang chapter 4 ay ang pagpapalit ng bago sa luma. Ito yung great theme na pagdating ng bagong Mesaya, may bagong pamamahala, may bagong kaharian, may bagong templo, may new birth, may new creation. Merong new worship that they will no longer worship the Mount Gerizim in Jerusalem, but they will worship in spirit and in truth. That is why yung very first miracle of the famous turning of water into wine is not about how to impress guests when you run out of wine, but it is about new creation. The superb wine of Christ symbolized the end of Jewish hope in their own purification, and the new wine tasted better. The wine of Christ was even more sweeter. It pointed doon sa power ni Christ na mag-usher ng bagong sangnilika at nag-e-effect ito ng changes sa mga sinners. That's why we studied the arrival of Christ signals His transforming power to radically change the old order and usher in the new creation. At alam nyo, si John, he was already hammering what would be the standard teaching in the New Testament. If any man be in Christ, new creation. Hindi na siya parang tubig. New wine na siya. Old things have passed away. Old things have become new. Now, dito sa passage natin, many struggle with this story in the Gospel of John because dito naka-record
yung mga bagay na nakarecord din sa Matthew, Mark, and Luke. Madalang ito na pare-pareho silang meron. Di ba usually ang sa Book of John, yung mga hindi natin mababasa sa Matthew, Mark, and Luke, yun yung mga sinulat niya. Si Nicodemus, yung Samaritan woman, and even yung turning into wine na tubig. Wala yun sa Matthew, Mark, and Luke. So, pero itong cleansing of the temple, makikita natin ito sa lahat. So, ngayon, ito ang tanong. Itong mga Matthew, Mark, and Luke, pinlace nila yung cleansing of the temple sa pinakahuli. Nangyari ito sa last week ng Panginoong Jesus. Bakit dito si John, sinabi niya ito sa John chapter 2? Sino ngayon ang tama? Nangyari ba ito nung huli o sa simula? Si John, sa simula pa lang ng kanyang ministry. Well, tatlo ang nagsasabi na nangyari ito sa huling linggo ng ministry ni Jesus, kaya many have concluded that John was not really particular in chronology, he was only concerned with biography. So parang nilagay lang niya ito parang thematic. Alam niyo, tempting itong teorya na ito dahil parang marereconcile yung seeming na disharmony sa Gospels. But alam niyo, ang position ko dito, John wasn't simply being biographical here since he explicitly mentioned na si Jesus, he went to Cana in Capernaum and he went to Jerusalem and he was at the temple. In other words, malayo ito sa teorya na ng iba na isiningit lang ito ni John sa bandang unahan. Yung event na ito dahil nangyari nga daw ito sa latter part ng buhay ni Christ. Well, there is a way to reconcile this nang hindi mo kailangang magposisyon na ipinilit ni John na ipasok ito sa una. Alam niyo kung ano yung solution? There are two cleansing of the temple. That's it. Merong unang cleansing of the temple that happened in John chapter 2 at merong final cleansing of the temple bago sa final week ng Panginoong Jesus. Now, dito sa text, after the wedding in Cana in Capernaum, Jesus went to Jerusalem and he arrived at the temple at doon greatly he was disturbed. Merong komersyo. Sa mismong templo ni Yahweh at naroon ang iba't ibang mga tindero. Si John, he described the traders lucidly. Sinabi niya doon, in the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons and money changers sitting there. May nagbebenta ng mga kalapati, ng oxen, ng tupa, may mga money changers din. And this scenario necessitated one of the most seldom instances in the ministry of Jesus that seems so unfit and awkward. Yung makita natin ang Savior natin extremely angry or extremely indignant to the point na kumuha siya ng latigo o pang-whip doon sa mga nandoon sa sitwasyon na yon. So John captured the almost unbelievable and movie-like drama in the temple. Sabi niya, and making a whip of cords, he drove them all out of the temple with sheep and oxen. He poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Parang pag naisip natin to, parang taong nag-amok. Parang itong taong nanggugulo sa maayos na kalakaran doon sa temple. Well, madalas dinidescribe natin si Jesus, wala siyang kapasidad na maging ganito. But you see here, he was so passionate. The question we all now have is this. Is this thing justified? Tama ba ang ginawa ni Jesus? Was Jesus allowed to do this thing? Did he do rightly sa bagay na ito? Well, of course, the answer, alam naman natin, he did rightly and correctly kahit medyo napapaisip tayo ngayon because we know that this is the sinless Son of God. This is a perfect and righteous person. But the question is, why and how are we were able to say this? Paano natin nasabi na hindi siya nagkamali at nagkasala? Well, the answer is simple. Jesus did in this text the only right thing because bilang Mesaya ng lumang tipan na pinadala ni Yahweh sa mga taong ito, he had to defend and promote the holy will of Yahweh. In other words, siya ang magiging tagabantay dapat ng templo. And while the cleansing of the temple by Jesus was a direct indictment of the nationwide apostasy in Israel, si Jesus ni-reveal niya ito that this is something new. He not only cared about the worship in the temple in Jerusalem, he was also saying that God is actually right now building a new temple. Not anymore this temple na pwede niyong pasukan,
pwede nyong gawin at salawlayin ng ganito. May temple na binibuild ang Diyos ngayon at itatayo ko ito once na pinatay ninyo ako. In 3 days, tatayo ang templong ito, and here this temple, the fullness of the Godhead will dwell bodily. And Jesus has a right about worship because being the new temple, meron siyang karapatan na diktahan kung paano magsamba ang mga tao. Kaya yan ang message ko this morning sa inyo. Christ possesses the right to rule over worship because He's the new temple where God's people meet to worship. Siya ang talagang meeting place natin. As the new temple, He is the Messiah. He becomes the new temple where people can claim that they have the presence of God na available lang dati sa tabernacle and then available dito sa templo. Ngayon naman kay Kristo, nandun na ang bagong templo. At kung siya ang may karapatan na mag-rule over worship, paano niya in-exercise ang rule na ito sa people of God? Well, 2 ways. Number 1, protecting the dignity of biblical worship. And number 2, proclaiming the superiority of new covenant worship. Let's go to the first one. Protecting the dignity of biblical worship. Well, si John, he surprises us with the way Jesus reacts in this story. Di ba? Parang nakaka-surprise. Pero alam nyo ba, this is exactly a fulfillment of the prophecy of the Messiah. Nakita natin ito na may kiklaim at merong i-recite dito si John na sitas mula sa Old Testament. In other words, this is not a sinful behavior. It is exactly a fulfillment of a messianic prophecy. Nakita yan ni Kristo ang kalakalan sa labas ng templo bilang isang matinding paglapastangan sa pagsamba. Alam niyo noon, dito sa verse 13, meron daw Passover. So, meron dito na taunang Passover. Kaya karamihan ng mga Hudyo patungong Jerusalem para sumamba. According sa Mosaic law, every male na 20 years old pataas, they must pay the tax and offer sacrificial animals. So therefore, this means that worshipers from all over Israel would take the challenging trip, pumunta, yung trip to Jerusalem talaga on a yearly basis. Therefore, hindi practical para sa kanila magdala ng mga hayop na iaalay sa templo dahil magpapahirap ito sa kanila. Wala pa sila mga SUV noon, wala pa sila mga sasakyan. So, abala talaga, magiging pabigat talaga kung magdadala pa sila ng mga animals to offer them na nire-require sa kanila ng Mosaic law. So, anong nangyari sa panahon nila? It was necessary for them ngayon na magkaroon ng mga transactions na bibili na lamang sila along the way patungo sa Jerusalem. It was necessary. In fact, hindi ito masama, hindi ito pinagbawal na bumili sila ng mga hayop doon sa papunta sa Jerusalem. Jesus was never angry about them buying animals for their sacrificial or sacrifice in the temple. So ang tanong nito, bakit at anong dahilan bakit nagalit si Jesus? Again, he was not angry by the fact of selling, but he was angry by where they sold the animals. The commerce was being done by this time in the temple itself, sa bahay ng kanyang ama. It appears nagkaroon ng development over the years. Dati, bumibili lamang sila along the way, the drive-thru, kung titingnan natin sa panahon natin ngayon. Pero ngayon, syempre, ang mga merchants, business-minded ang mga to, bakit hindi na lang natin gawing mas madali sa kanila at mas maging competitive siguro ang nangyaring bentahan? So, lumapit na sila ng lumapit sa templo to the point na napunta na sila doon sa temple na iyon. So, therefore, may mga stalls right in the temple. And, you know, this is totally understandable and even probably a wise business decision for business-minded people. Example today, di ba, yung mga pag-attend ka ng concert at manonood ka ng basketball, wala ka ng ticket, yung mga scalpers nandoon, nakapalibot sa inyo, magbebenta ng mga tickets, last 2 minutes. Ganito siguro ang nangyari na pwede nating maisip at maiintindihan natin on a business point of view, parang okay lang.
Ganito ang ginagawa ng mga negosyante to capitalize on the Jewish law that mandated males to offer sacrifices. So sa laki ng pagdiriwang at dami ng mga tao pupunta sa templo, talagang malaki ang kita ng mga negosyanteng ito. Yung mapapatanong kayo, anong ginagawa ng mga money changers doon? Bakit may forex station doon? Well, may temple tax na binabayaran ng mga kalalakiang nag-o-offer at ang tanging accepted nila ay yung coin na purong-purong silver. Di pwede ang iba. So maraming mga currency noon dahil sakop sila ng Roman Empire. So therefore, kailangan lang nila yung specific na pure silver na coin at doon sila nakikipagpalit. Usually hanggang 10 to 12% ang patong, kaya malaki ang bentahan dito. But what happens sa verse 15? And making a whip of cords, he drove them out of the temple. Contrary sa iniisip ng ibang tao, hindi ito yung whip na iniisip nyo na ginamit ni Jesus sa mga tao, na parang hinagupit daw niya ang mga tao. No. Mga hayop po yung mga pinaghahagupit niya, kung paano kayo nagpapalayas, di ba, ng mga bibe o ng mga aso o ng mga kung merong mga tupa, gagamit kayo ng stick. Ganito ang ginawa ni Christ. Makikita nyo yung pagiging humane ni Christ kahit sa mga hayop or sa mga paggalang pa niya sa mga merchants. Ang ginawa niya, tinaboy lang niya yung mga hayop pero hindi niya pinakawalan yung mga pigeons. In other words, hindi niya ini-intend na mang-abala talaga sa kanila or sirain ng kanilang mga property. So, dito, nag-pour out ng coins, sabi dito sa verse 15, at ito ay very strong na response ni Christ sa seriousness ng kanilang offense. Jesus was not being a nice teacher here. Kung sa Cana, mas naisip niya ang relationship niya with his heavenly Father kaysa sa kanyang human mother na sinabi niya, "Woman, what have I have to do with you?" Ganun ang sagot niya, mas prioritize niya yung kanyang ama. Dito din makikita natin, mas prioritize na naman ni Jesus ang kanyang ama over these people, kung ano man ang sabihin nila, kahit nagkasundo na sila at may bayad pa siguro sila na mga permit sa mga high priests or sa kanilang mga pari. Sabi sa verse 16, "Take these things away, do not make my Father's house a house of trade." Jesus once again mentions his Father and quotes an Old Testament verse from Jeremiah. Nang sabi doon sa Jeremiah, "You have made my house a den of thieves." Paano nagiging den of thieves ang bahay ng Diyos? Dapat may totoong magnanakaw na pupunta doon? Hindi. Ang sinabi doon sa Jeremiah ay hindi nila ginawang house of prayer ang temple. Pag hindi mo ginawang house of prayer ang bahay ng Diyos, that is the very purpose bakit may bahay ng Diyos, it is already a den of thieves. Hindi ito pwedeng magamit sa ibang purposes, only for the purpose of worshiping God. At ito yung ginawa dito sa temple na ito. Kaya when God's house ceases to be a house of prayer, it becomes a house of thieves in the sight of God. This is what holiness means. Ang holiness ay paghihiwalay ng isang bagay, magagamit lang siya para sa Panginoon. Kaya sabi sa verse 17, his disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." Ay, editorial comment na ito ni John to give us the realization ng mga disciples later on. Sinabi doon, na-realize nila, fulfillment ito ng Psalm 69. Doon sa Psalm 69, may suffering servant, at dahil sa kanyang zealousness sa Diyos, sa pagiging faithful niya kay Yahweh, dumami ang kanyang kalaban, mas napahamak siya, at mas na-persecute siya. So, may dalawang reason dito bakit angry si Christ. Ang una, yung anger niya ay because nagtitinda sila, alam niyo kung saan sa temple? Hindi naman sa pinakaloob. Ang tawag doon, outer court. Yung outer court na yon, that is the place of the Gentiles. Sa mga Gentiles, di sila pwedeng pumunta sa inner portion of the temple. Doon lang nagsasamba ang mga hentil. At alam niyo, kung ikaw ay pagano, na bumisita sa Israel at bisita ka ng isang Israelita, di sinama ka niya doon at nagsasamba ka bilang isang Gentile person, makikita mo, bentahan na ganyan. Ano marirealize mo? It would be a bad representation of Yahweh. It would be a bad thing for Yahweh, di ba? So therefore, nagiging bad ang testimony ni Yahweh dahil sa kanila. Ang mga Gentiles hindi nakakapagsamba, nagagambala sila. Second reason, these merchants were giving Yahweh a bad reputation also dahil sa kanilang desecration sa worship.
They're portraying the worship of Yahweh as a trivial matter, unworthy to the glory of God. And dito makikita natin, mga kapatid, hindi papayagan ito ni Jesus. So what's the point here? As the Messiah sent by God, Christ will always defend the cause of God and will uphold the dignity of worship. Makikita natin dito si Jesus, since siya ay tunay na Messiah, He is a defender of Yahweh's worship. He's not anymore, hindi muna siya dito yung nice teacher, cute teacher na tingin nila na love your enemies. He is the person here who defends the cause of Yahweh. Christ exercised in this scenario one of His less used authority. Ito yung enforcer, kung ano yung inutos ng Diyos sa tao. At bakit? Necessary ba ito? Well, very necessary ang trabaho ito ng Panginoon because for Christ, ang issue ng worship is something that needs to be protected and upheld. Hindi dapat ito pabayaan kahit pa ang buong mundo ay wala lang at okay lang sa kanila at kinukonsente ito. Imagine, para makapag-operate ka ng ganun sa outer temple, there must be a connivance and merong conspiracy among the leaders sa temple at maging sa mga nasa gobyerno nila. But this is called the cleansing of the temple by Christ because Christ as a prophet, as a Messiah, meron siyang karapatan. Sa Old Testament, may karapatan ng mga propeta na i-rebuke ang mga hari. Ang mga propeta ay nagkaroon ng mga ganitong matatapang na pamamaraan. They applied force because this businessman brought disgrace and sent wrong messages to others, including the Gentiles. And by doing so, si Christ ni-restore niya yung order. Ginawa niya ang tamang gawin ng isang Messiah. Sabi ni D.A. Carson, instead of solemn dignity and the murmur of prayer, there is a bellowing of the cattle and the bleating of sheep. Instead of brokenness and contrition, holy adoration and prolonged petition, there is noisy commerce. Imbes na daw na ang mangyayari sa temple ay brokenness sa harapan ng Diyos, pagsisisi, pananalangin, ang nangyari ay pagbebentahan, magulo. Kung paanong nung first time kong makapasok sa isang worship place ng isang kulto, nung nalaman nung pinsan ko na ako ay nagiging baptist, o di pa ako nun baptized, bagong-bago pa lang ako dahil napapansin niya, sumasama ako sa baptist. Sinama niya ako doon sa worship place nila. Doon sa worship place nila, merong silang convention center na kung saan sumasamba sila. At doon, yung worship place nila yung parang court na napakalaki at ang naghahati lamang doon sa mga nagwo-worship at doon sa mga stalls na nagbebenta ng fries, burger, tubig, lahat, ay yung mga straw na nakatali. At doon ako nakakita na napakagulo because I graduated in a Catholic high school. We didn't have that kind of merging ng commerce at ng worship. It was really so distracting. At isipin ninyo, imbes na nakakonsentrate ka sa pagsamba at ganito ang mangyayari. Kaya si Jesus, He claims primary rule. At yung modern day worship ngayon ay isang rebuke itong ginawa ni Jesus. Ang mga worship na nakikita natin is so inconsistent with the spirit of what Jesus is trying to portray here. Ang mga worship natin ngayon ay irreverent, superficial, distraction-filled, cold, lifeless, sloppy, self-indulgent, hypocritical, ill-prepared, or theologically inappropriate. At ito yung words ni D.A. Carson. At ito yung sabi ni D.A. Carson na lifeless, theologically inappropriate. Kaya ito yung akala natin na okay lamang, but the truth is it doesn't match the glory of God. Well, this may appear as a controversial act of Christ, pero in my understanding, mali ang atensyon na binibigay ng mga tao dito sa John chapter 2. Ano yung attention ng mga tao? Ay, si Christ, nag-drive away siya. Nandun ang focus, no, nag-aalala sila, harsh ba si Christ? Alam nyo, hindi dapat dun kayo magulat. Alam nyo kung saan kayo dapat magulat? Magulat kayo dapat, hindi kung si Christ ay
tinaboy niya yung mga tao at yung mga hayop dito sa templo, magulat dapat tayo kung paanong itong si Kristo nagawa niyang bantayan at i-defend ang tahanan ng Ama para mapanatili ang pagsamba. Ito yung dapat natin ikagulat dito. Bakit naman nakakagulat yun? Hindi niyo ba alam na merong nauna sa Kanya na ginawang tagabantay para sa pagsamba ng Diyos? At dapat ay siya ang magde-defend at mag-i-implement ng kalooban ng Diyos. Pero anong nangyari? Si Kristo bilang second Adam, nagawa niyang mapalaya sa mga nagtitinda sa templo. At ito yung dapat na ginawa ng unang Adan. Nang pumasok yung unang merchant na nagtangka na mambaboy sa dwelling place ng Diyos sa Garden of Eden. Ang mga hayop na dinala sa dwelling place of God ay tinaboy ni Kristo, pero itong unang Adan natin, tinaboy niya ang ahas na nagtukso sa kanya? Hindi. Ginulo sila, pero winelcome niya itong hayop na pumasok sa dwelling place ng Diyos. Hinayaan niya at nakipag-usap pa siya. Nakipag-transact pa siya sa ahas at naging kasama siya sa yumurak sa dwelling place of God. Ang Garden of Eden is the place where there is work and then there is the Sabbath where the Adam acts as a priest who serves God every Sabbath. That is why nung pinalayas sila, nawala yung mga ganong practices, nawala na yung ganong dwelling place ng Diyos kay Adam, siya ay napalayas na. And you know what happened? Ang naging result, we desecrated the place of God, the Garden of Eden. At tayong lahat, katulad ni Adan, dahil anak tayo ni Adan, magaling tayo ngayon mag-profane ng temple ng Diyos. In fact, marami sa atin ay parang mas naaawa pa tayo ngayon sa mga nagbebenta sa temple of God kaysa may pagtanggol natin na tama si Kristo. That is because of the Adamic nature at yung principle na sa isip natin na tayo ay magaling mag-profane ngayon na parang kapag inimplement ngayon ng second Adam ang dapat gagawin ng representative ng tao sa harapan ng Diyos, nagugulat tayo at nasa-shock tayo. We are so good in profaning the sacred. We are so good in profaning the temple of God. But this second Adam, Jesus Christ, drove away the merchants in the temple. And He did so, not as an individual, but as our second Adam, as our representative. In other words, sa Kanyang gawa, nagtagumpay din tayo dun sa kabiguan ni unang Adan. Ngayon ay nagtagumpay na tayo sa pagtataboy ng profanity sa worship, na protektahan natin ang pagsamba sa Diyos, nabawi natin ang dignidad ng templo, pero hindi dahil sa kalakasan natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesucristo. Kaya sa Kanyang biyaya at sa Kanyang gawa, sa Kanyang kapangyarihan, by the grace of God, we can now and we are able na i-drive away ang anuman desecration at profanity sa worship natin because we have a champion, the second Adam who succeeded in driving those things away. Kaya naman, anong sabi ni Jesus? He saw Himself as the fulfillment of David, the greater David sa Psalm 69, na that servant who suffered, sabi niya, zeal has consumed me. In other words, kinain na siya ng zealousness niya kay Yahweh. Dahil sa kanyang katapatan kay Yahweh, mas pinili niya makonsume doon sa bagay na yon. At siya ngayon ay nagkaroon ng maraming kaaway, kalaban, dahil sa zealousness na yon kay Yahweh. At ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon. Ang inaasahan niya sa atin na hindi yung pagsamba katulad ng nasa temple na napakagaan lang sa atin ang pagsamba, na kaya nating ipaghalo ang pagbebenta, ang kaingayan at yung distraction. Hindi ganoon ang nire-require ng New Covenant. Ang New Covenant ay nire-require sa atin is a consuming passion for worship because of what our second Adam has accomplished. Hindi ito yung gusto mo lamang. Dahil kung gusto mo lamang, ganyan din naman ako noon. Gusto ko yung mag-worship nung bago-bago ako. Pero paano kapag after that? Wala na yung consuming fire.
Yung passion na yon. Do you have that consuming passion? And that is the challenge. Do not be content simply in being able to worship. The new covenant with our second Adam tells us he was consumed by worshiping God, and let us be consumed by it then. Psalm 69 is about King David and his unwavering devotion to God. Na-consume siya yung kanyang whole person dahil sa kanyang katapatan at devotion sa Diyos, naranasan niya ang kakaiba at pambihirang kasakitan at pag-uusig. Siya ay tinakwil ng kanyang pamilya. Siya ay nakaranas ng pamamahiya dahil kay Yahweh. Sabi ng Psalm 69, 7-8, "For it is for your sake that I have borne reproach, that dishonor has covered my face. I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's sons, for zeal for your house has consumed me, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me." Di ba nung nagkaroon ng SONA, di ba tayo hahanga nung sabihin ng presidente na ako ay presidente hindi ng aking kamag-anak, kundi ng aking buong bansa. Well, if that would be true at totohanin ng ating Pangulo yun, that should something that we should celebrate and we thank God for. Pero ito, makikita natin, these politicians, sometimes, it would be easy for them na i-abandon ang kanilang mga promises. But Christ, hindi siya ganon. Naging stranger siya sa kanyang mga brothers, totoo yun. Naging alien siya sa kanyang mother's sons. Sa John chapter 7, ang mga kapatid ni Jesus, tinuya pa siya. Sabi niya, akala ba namin, ikaw ang Messiah? Sige, pakita mo nga sarili mo kung ikaw ang Messiah. Pero sabi ni Jesus, not yet my time. Kaya nung nag-resurrect siya from the grave, what happened? Si James at si Jude, they were all converted. Mga kapatid ito ng Panginoong Jesus. The sign nag-work sa kanila. In other words, by the grace of the new covenant in Christ, let us be consumed by our devotion kay Yahweh. Dahil ito ang inaasahan niya sa atin. Inamin niyang na-consume siya dito, si David. At lalo nating nakita si Kristo, na-consume siya dito. This tells us that we must be zealous for the worship of God. Kung mayroon tayong dapat na seryosohin at paghandaan at mas pag-isipan at mas pag-ingatan, ay wala nang iba kundi ang tamang pagsamba sa Diyos. At hindi mangyayari yan kung wala ang pagbibigay galang sa presensya ng Diyos. Yung consciousness na meron si Christ, na ito ay lugar ng aking Ama, na magkakaroon ka ng ganong sagot that this is my Father's house. Another challenge dito is the serious and honest evaluation of our zeal toward and worship of God. Hindi issue to kung sumasamba ka pa. For sure, sumasamba ka pa rin, kaya nariyan ka. Napapakinggan mo pa ito. Ibig sabihin, uma-attend ka pa ngayon. Pumupunta ka pa rin sa bahay-sambahan. Sumasama ka pa din sa gawain ng Diyos. Sumusulpot ka pa din kung saan naroon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Supportive ka pa rin sa gawain. The question of our passage is not, do you worship God? At nandiyan ka sa worship ng Diyos. The question is, are you still consumed? The way that David was consumed by the zeal of his worship to God, and the way Christ was consumed by the worship of God. Is worship still consuming your soul? Yung dating ikaw, nariyan pa ba? Yung inuubos ka nito. Alam mo yun? Yung nauubos ka pero hindi ka ubos. Di ba may mga ganon na may makakausap kang tao pero nauubos na yung strength mo because you don't want to talk to that person. Pero yung nauubos ka sa Diyos pero napakalakas mo. Nauubos yung oras mo, lakas, pag-iisip mo, pero may galak, may kayapayapaan. May hindi ka may paliwanag na satisfaction, may fulfillment ka, na preoccupied ka, at ang preoccupation mo ay si Kristo. Meron pa bang ganon? To be honest, there are times na hindi ganon ang nararamdaman ko. Ito ay isang bagay na kailangan ay paghingi ng kapatawaran at hanapin at hilingin sa habag ng Diyos. Yung mga panahon na ikaw ay walang pakialam dahil gusto mo, Lunes pa lang ay Sunday na. Na ikaw ay very consumed
sa pagsamba sa Panginoon. Gusto mo lagi nakakapakinig ng kanyang salita. Pero dumating ang isang araw, naging pabigat ang kanyang salita. Na parang sumasama ang loob natin kapag sumusobra sa tingin natin ang ministeryo ng kanyang salita. O baka kabilang na tayo sa mga nonchalant. Kung sakaling hindi sila makasamba, after all, providentially hindered naman sila. Or worse, naghahanap ka pa ng rason paano mo magawa ang mga bagay na yan during Lord's Day. Wherein in fact, you have been given the 6 days na gawin mo yung common affairs of man. So that ang Lord's Day would be the day where you will do those not so common na ginagawa ng tao, namely worship. Baka ninanakaw pa natin ang Lord's Day sa Panginoon. Well, another challenge dito ay para sa atin yung pagtanggap at pagyakap na ang pagsamba natin ay pwede natin ikapahamak or pagmulan ng persecution. Pwedeng ang pagsamba natin, kung i-consume tayo, pwedeng mawala ang pabor ng mga kaibigan at mahal sa buhay tulad ni David, tulad ni Christ. In fact, if zeal in worship must consume us, do we take joy kapag tayo ay napapahamak minsan sa ating pagsamba? Hindi naman yung lagi sasadyay mo mapahamak, pero may time, may kapalit, may sakripisyo. Marami sa inyo, para makapunta kayo dito, kailangan yung gumising ng sobrang aga, kailangan yung bumiyahe mula sa malayong lugar. Kailangan ninyong mag-prepare, maghanda, kagabi pa. Pero isipin nyo, baka meron sa atin dito, ay hindi na tayo nagtitake joy sa zealousness natin or yung pag napapahamak tayo sa ating pagsamba. Bakit ko sinasabi to? Kasi pag sa trabaho, handa tayong hindi maunawaan ng barkada natin kung hindi makasama sa lakad, okay lang tayo kahit hindi tayo maka-attend, even yung mga events na mahalaga tulad ng birthday at kasal. Kasi nga, may trabaho tayo at hindi tayo pwede mag-absent, wala na tayo leave. But are we seeing again the slow but sure downplaying of worship and the popularity of a worship that is not zealous or consuming? Again, ang ina-address ko dito is not worship itself, but yung worship ba natin ay katulad ng New Covenant example ni Christ. It's consuming. It's zealous. Dito kailangan nating maging honest. Madali nating bang isantabi, madaling ipagpalit, madaling ipagpaliban ang pagsamba, pero ang mga iba ay hindi natin pwedeng ipagpaliban. While we recognize that providence does not always allow us to follow our own schedule, hindi natin malulunasan ito kung walang honest reflection and admission na may tendency sa atin, maging ako. Dahil nga, with our remaining sins, magaling tayo mag-profane, mag-desecrate ng worship like our father Adam. Mas madali tayo na mag-sacrifice at yung mga scheduled worship services or even prayer meetings kaysa sa mga scheduled fellowships, meet-ups, bonding, mga activities natin. Kaya ang tanong, what consumes more of our week? Yung iba sa atin, baka masakit mang aminin, ang nagko-consume ng week natin ay trabaho at yung mga pangarap sa trabaho at sa buhay. I'm saying this not to be a high horse before you, but someone who pleads with you that Christ is still worth our zeal. Worth it pa rin dahil siya ay glorious, all-satisfying. And isn't it, He was the one who said, He will not forget your labor of love, which you have done for the saints. In other words, even yung mga pagluluto ng mga kapatid natin na para may makain tayo at mas ma-encourage tayo, lahat din na natin isipin, ang dinner natin pag prayer meeting o yung mga nagluluto ngayon, hindi kakalimutan yon kahit yung isang araw na ginawa niya yon, baka 100 beses na ginawa yan. Hindi lahat makakalimutan yan ng Panginoon. We must beg God once more for those tears to return. Those tears that say, "Oh Panginoong Jesus, make yourself attractive to me once more. Let me be consumed by you. Let me dive once again into the sea of forgetfulness at isok ko yung sarili ko sa consciousness kay Christ."
Sabi ni R.C. Sproul, again and again throughout this book, we will see that worship is not something we are not allowed to do as we please. Those who do so should fear that Christ will come with a whip of cords and drive them from His sanctuary. Another challenge, if Christ confronted impiety and evil behavior in the temple, how much more should we be ready to confront evil and defend worship and the truth of His Word? Di siya natakot sa pagharap ng mga bagay na popular, chine-cherish ng mga tao noon, kahit offensive ito sa kanyang Heavenly Father. If Christ confronted every form of evil, Satan, hypocrisy of religious leaders, the hardness of the Jews, the coldness of man, He dispelled those forces, not by shying away or caving to the demands of the world. No. Kahit mag-isa lang siya, kahit pinanood lang siya ng mga disciples niya, He remained courageous and firm on His belief and He fulfilled His calling as Yahweh's suffering servant. Alam nyo, ligtas ka ngayon dahil may Kristo na nagtangka na i-drive away ang mga temple merchants na yun. That is one of the ways na kailangan niyang ma-achieve if He is really the second Adam. Nangungusap ako sa iyo ngayon dahil alam ko may angking tapang ka. Hindi man sa lahat ng bagay, ngunit sa iilan na bagay may angking kang tapang. Marami sa ating mga magulang, hindi naman tayo palaaway. Hindi tayo ganong katapang. Ayaw natin ng gulo. Pero tiyak ako, kahit babae ka, nanay ka, kapag ang anak mo ang nagrabyado, tumatapang ka. Gayon din ng maraming hayop. Tumatapang sila pag pinagtatanggol nila ang kanilang mga supling. May mga bata na mahihina ang loob. Generally, ngunit tumatapang kapag nakikita nilang binubuli nila ang kanilang kapatid. Bilang Kristiyano at anak ng Diyos, nakita natin si Jesus. Nagpakita siya ng tapang dahil nakita niya, dinidesecrate ang tahanan ng kanyang ama. Ito yung concern sa cause ng Diyos. Bakit mas lalo kang nagiging duwag sa sasabihin ng mga ibang tao ngayon? Bilang Kristiyano at anak ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon mong namatay para sa iyo na sinasamba mo ay nilalapastangan. Nasaan ang katapangan natin? Marami tayo sa ating mga Kristiyano nagiging duwag sa sasabihin ng mga bakla at ng mga feminists kapag sila ang nagsasalita ng masasama sa ating tagapagligtas. O thankfully, di lahat ng mga homosexuals ay ganon na nagsasalita. Pero marami tayo ng mga sikat sa telebisyon na these personalities, they desecrate and they just mock the teachings of Scripture. Kamakailan lang, may isang bakla na nagsabi na sa impyerno at sa he tried na paglaruin ang mga bagay na tinuturo ng Biblia. Nasaan ang tapang natin? Sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil in the world is for good men to do nothing. Si Henry Martin, mga kapatid, ay missionary sa mga Muslim countries. Napakahirap ng kanyang missionary journey at Muslim ang kanyang mga gustong bahagyan ng gospel. Mahihirap bahagyan ng gospel to compared sa ibang mga tao. Pero ano ang nag-drive sa kanya para labanan ng ganitong takot? Siya ay sumikat, si Henry Martin, doon sa sinabi niya sa kanyang diary, I could not endure existence if Jesus were not glorified. Nasusuka si Henry Martin pag napupunta siya sa templo at nakikita niya sinasamba yung mga rebulto at yung mga ang Panginoong Yesus ay hindi chine-cherish, hindi gino-glorify, hindi niya maatim yun, nasasaktan siya. Ganito ang taong may zeal. It results into action. It results, kita-kita ito sa kanyang bagay. And through the Lord Jesus Christ, meron tayong ganon. Lastly, proclaiming the superiority of New Covenant worship. Sa verses 18 to 22, the disciples surely stood in utter shock and astonishment seeing the unexpected display of indignation from their very own teacher. Sabi ng mga Jews, nagulat din sila, what sign do you show us for these things? Ang ibig sabihin nun, na-offend sila,
nagtatanong sila kay Kristo, anong authority mo parang gawin mo to? Ano ba problema mo? SOP na ito sa amin. Okay ito sa amin. Bakit? Anong katunayan mo? Tama ka ba? May basbas ka ba mula sa Diyos? Anong sign? Propeta ka ba? Sa verse 19, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. The moment na binanggit ni Kristo yon, hindi siya nagiging paranoid. Hindi yung paranoid na parang wala namang gustong pumatay sa kanya tapos sinasabi niya ganun. Si Jesus, alam natin, nung ginawa niya yun, syempre may mga magagalit, may mga hindi na lang kinuwento sa atin, but for sure may gustong pumatay sa kanya. Kaya nag-necessitate na sabihin niya, destroy this temple. And then the Jews said, 46 years naming tinayo ang templo na to, tapos ikaw, tatayo mo ng 3 araw. Tapos para hindi na tayo maligaw, di ba sabi ni John, ayoko na kayo maligaw, gusto ko diretso kayo doon sa pinupunto ko. Nagbibigay na siya ng interpretation, may editorial comment na sa verse 21. But he was speaking about the temple of his body. Para di na tayo maligaw. So sinabi na ni John, he was talking about his body. Ang ibig niya sabihin dito ay ang katawan niya, pag pinatay siya, tapos na yung work niya, babangon siya maguli in 3 days. Ang best explanation ko dito na very understandable pang layman ay from John Piper. Tinranslate ito ni John Piper and he said, if you kill me, I will become the global meeting of the people of God. Ibig sabihin, pag pinatay niyo ako, tapos na yung templo na to, hindi nakakailanganin, ako na ang magiging bagong templo ng Panginoon at lahat ang presensya ng Diyos ipapangako hindi na doon sa tabernacle na yon or sa temple na yun, Holy of Holies, kundi sa akin where the people of God gather. At nag-advance na si John, at sabi niya nung he was raised from the dead, naalala to ng mga disciples, and tingnan niyo yung sabi sa verse 22. They believed the scripture and the word that Jesus had spoken. Pinuna ni John kung sino ang nakagets ng sign. Sadly, only his disciples. Hindi ang mga Jews. Hindi ang mga merchants. Sayang. But you see, Christ is teaching us here about the new temple. That there is a superior temple that is coming dahil 3 days lang itatayo niya at sabi niya, nandun na at magiging glorious at advantageous ito. Through Christ, the glorious and holy presence of God is now made available anywhere when Christ's people gather in His name. Wala na tayong sign na iniintay, kundi yung resurrection. Hindi na natin kailangan hintayin na magkagera, magkaroon ng nuclear war. Ang sign na binigay, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12, sa mga scribes and Pharisees, Teacher, we wish to see a sign from you. And He answered them, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to you except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days, 3 nights in the heart of the earth. In other words, there is no sign except the resurrection. Wala nang ibibigay sa inyo na propeta o anghel mula sa langit. Pero once na nalaman natin na ang anak ng Diyos na buhay na maguli mula sa mga patay, that is the start of the new temple being built by God. This is something unprecedented. Ang presence ng Diyos ay mananahan sa kanyang katawan. Sa 1 Corinthians 12:13, we were baptized into the Spirit, with the Spirit into His body. Tignan nyo, napakalayo nito again kay Adan. Kay Adan, nung tayo ay pinanganak sa kasalanan ni Adan, saan tayo dinala ni Adan? Dinala tayo sa pagsamba na punong-puno ng kabigatan, sa pagsamba na punong-puno ng kasakitan, sa pagsamba ng punong-puno ng distraction. Kayo ngayon na sumasamba dahil may remaining sins kayo, for sure, na-distract kayo at some point in this sermon. Pwedeng yung iba sa atin inaantok. Pwede yung iba sa atin may gumugulo sa isip. Yung iba sa atin na di-distract sa noise. Ang sabi ni R.C. Sproul, noise is not conducive for New Covenant worship. Bakit? Dahil wala pa tayo doon sa bunga ng ginawa ng second Adam. When Adam performed his tasks, binigyan niya tayo ng template na sasamba tayo, na magaling tayo mag-desecrate, magaling tayo mag-profane, mahirap mag-focus sa pagsamba. Ito yung bunga ng unang Adan.
Sinama niya tayo sa worship that is inferior, laden with sin. Yung pagsamba na kahit gusto mo nang makalaya, gusto mo nang mag-focus sa pagsamba, hindi mo magawa. Ang hirap makafocus dahil punong-puno ng distraction ng mundong ito, because that's what the worship of the first Adam has given to us. Not the second Adam though. The second Adam has given us now a new covenant worship that is so superior than what the first Adam has done. Kay second Adam, we now worship in the Spirit. Namamahay ang banal na Espiritu sa iglesia kasama natin ngayon. We don't have to travel to Jerusalem. We don't have to buy temple tax. We don't have to buy sheep and pigeon. Hindi natin kailangan na magsamba ngayon sa paraan na kailangan kikitil tayo ng hayop. Kay Kristo, pinadali at pinaggaan, ginawa niyang mas glorious dahil dun sa temple, pwedeng hindi tayo makapasok sa Holy of Holies, but now we have the great high priest, pasok tayo sa Holy of Holies. Diretso tayo sa presensya ng Diyos. Dati high priest lang ang nakakapunta sa presensya ng Diyos. Ang Panginoong mga disciples noon, ang mga Jewish people, they go to the temple, walang yung kanilang pag-o-offer na purify sila, nalilinisan sila sa kanilang pag-access sa temple, but not necessarily sila ligtas. But us, ligtas na tayo bago sa pagpunta pa lang natin sa presensya ng Diyos. Itong second Adam, hindi natin na-appreciate minsan dahil kinakalculate natin yung hirap ng pagsamba sa New Covenant, gigising na maaga, magpaplantsa. Pero isipin natin yung spiritual failure ng first Adam at ang spiritual victories ng second Adam, yung theological advantage at spiritual advantage that when we go to God, even yung prayers natin na kahit inaantok, papansinin tayo ng Diyos because we have the high priest who washes even our prayers and makes them worthy sa harapan ng Diyos. Even yung mga bagay na hindi natin pinagpipray, may nagpipray para sa atin, binibigay ng Diyos because of the new covenant. That's why do not take for granted the blessed privilege not made available before the cross. Being in the presence of God every time you worship with Christ's people. Yung Shekinah glory noon, nandun lang sa tabernacle. But now, nasa special presence ng Diyos in the church. Sipin mo mga Old Testament saints, walang ganitong privilege. Only in the New Covenant kay Christ, may ganitong advantages. So don't be foolish. Huwag gayahin ng mga merchants at ang mga Hudyo. Pahalagan mo ang pagsamba. Be consumed by it. And lastly, sa mga wala kay Kristo, let me tell you this, do not be foolish. Huwag gayahin ng mga merchants at ang mga Hudyo, they missed the sign. Andun na sa harap nila si Kristo mismo, ang anak ng Diyos. The fullness of the Godhead dwelleth bodily. Pinakawalan pa nila. They did not respond in faith. Ito ang huwag mong gagawin kung ikaw ay makasalanan ngayon at wala ka pang buhay na walang hanggan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ikaw ay wala ka pa kay Kristo. Huwag mong hayaan na ang response mo kay Christ ay galit or lack of faith. Magkaroon ka ng pananampalataya. Maging tulad ka ng mga disciples na nung naisip nila ito, ang sabi ng verse 22, they believe in Him. Sadly, not everyone will believe. Sadly, not everyone believe. Pero si Kristo, andito ang kanyang salita, andito ang kanyang iglesia. Wala siya ngayon ang kanyang physical presence, but the Word of God is here. The preaching is here. May second chance ka ulit. Respond by faith. And let this new temple that is both glorious and superior dictate how you worship God. Let us pray. Father, we thank you sa narinig namin and continue to look to you for mercy, for grace. Salamat, Panginoon, in allowing us to see the better Adam who has given us superior blessings in His covenant, who became the defender of the temple worship, who became our new temple,
At nawa, mas lalo na yung pahalaga nito. Mga wala kay Kristo, nawa, makasama sila sa bagong templo. For these things we ask in Jesus' name.